Ang bullying, maaaring pisikal katulad ng pananakit o pambubugbog o maaaring sa pananalita o emosyonal na pang-aabuso idinadaan katulad ng pagmumura at panunukso. Ayon sa mga eksperto, paraan daw ito ng pagpapakita ng kapangyarihan. Akala natin yung mga bully, mga low self-esteem yan, insecure, they actually have enough average or appropriate self-esteem. Pero ang nangyayari, kailangan mapakita nila yon. Sa pag-aaral ng UNICEF at ng Council for the Welfare of Children, noong taong 2009, kadalasan daw nagaganap ang bullying sa mga batang edad 10 pataas. Karaniwan sa mga nambubuli, ito yung mga bata na malakas ang anger, impulsive, madaling magalit. Kung merong binubuli, syempre, meron ding bully. Sa Tondo, nakilala namin si Nash, hindi niya tunay na pangalan. Kahit 10 taong gulang pa lang, sisiga-siga na sa kanilang lugar. Kahit na anong salita mo sa kanya, nananakit siya talaga ng pinsan. Parang tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya manggulpi. Nung pumapasok na raw sa eskwela, araw-araw daw siyang may baong patalim. Hindi po ako pinapansin ng mga kaklase ko. Mga bad boy. Anong ginagawa mo dun sa patalim? Natakot lang po. Hindi ko pinapakita ko lang sa mga mararama. Ito, naganon ko lang. Para higit na maunawaan ang mga kinikilos ni Nash, minabuti naming ipakonsulta siya sa clinical psychologist na si Dr. Leticia Peñano Ho. Drawing ka lang ng tao. Anong tawag? Ikaw, ano gusto mong tao? Nasaan ang tao? Nandun. Walang ginagawa. Ibang babaeng pinapalaman ng mga anak. Galit ka. Hindi, malo pa rin siya. Nalo pa rin siya. Ang galing naman. Pero binubugbog niya ako. Minsan bakal. Ito, bakal niya. Kung nananakit man siya, palagay ko dala rin yun ng kanyang mode ng kanyang tatay na pag nagalit, sasaktan. Hindi syempre sa kanya, pwede na ako manakit. Because he needs to be in school para yung values na natutunan sa tatay na mali, mapalitan. Kung hindi raw maagapan ang ganitong pang-aabuso sa isang bata, maaari itong humantong sa mas malalang problema. Si Richmond, biktima rin ng bullying ng kanyang mga kaklase. Tinatag nila ako na, yun nga, I'm bakla, loser. Parang alam mo yung tipong minsan aasarin ka nila, most usually, dadamay nila yung hindi naman dapat dahil. For example, family, gano'n. Bakla! Bobo ka pala sa mata eh. Yung sabi nga nila, ang wounds pwedeng magamot, pero emotional, hindi na magagamot. Dumating pa nga raw sa puntong pinlano na ni Richmond na magpakamatay. Nag-stop sa akin, syempre inisip ko yung family ko nga rin. Tsaka yung mga yung pwede pang mangyari sa bright side ng buhay. Para malimutan ang kanyang masamang karanasan, itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa musika. Huwag mo isipin na parati, may nakasaradong pinto. Isipin nyo parating may mga mangyayari pa sa buhay mo. Hindi lang yan. Maraming problema sa buhay na mas mabigat kaysa dyan sa sitwasyon na yan. Ayon sa Department of Education, eskwelahan ang may responsibilidad at kapangyarihan para matigil ang bullying. Meron tayong batas kung saan pagbata pa, hindi mo naman pwedeng pakulong yan, di ba? So, walang criminal liability. So, ang nangyayari dyan is, kung meron bang liability, ito'y administrative liability under the rules on school discipline, yung suspension, and in extreme cases, yung expulsion. Nito namang Pebrero, nagsulong ng panukalang batas si Senator Miriam Defensor Santiago kontra bullying. Layunin nitong bumuo ng mga polisiya na tutulong sa mga guro at estudyante upang supilin ang bullying sa ating mga eskwelahan. Ang Ridley International School, mahigit 10 taon na raw may anti-bullying campaign. Let's say the science lesson. We want to teach them scientific method and biology. We want to teach them how to take care of nature, how not to bully those who are weaker than you. Then we put it in, paunti-unti. Well, the program made
in a sense, opened my eyes to what really is bullying. And even a small teasing can turn into something really, really bad. There was anti-bullying campaigns and there was less bullying here. And I had many friends right away. Everyone was so kind. May mga sugat na hindi madaling maghilom at dahil musmos pa lang sila, nasa ating mas nakatatanda ang responsibilidad na gabayan sila at ipaunawa na ang lakas o tapang kailanman hindi sukatan ng kapangyarihan. Responsibilidad nating mga matatanda na ituro at ipaintindi sa mga kabataan na ang karahasan wala dapat puwang sa isang disente at marangal na lipunan. Para po sa feedback at story suggestions, pwede niyo po kaming i-email o puntahan sa aming webpage o sundan sa aming Twitter at Facebook accounts. Hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.